Wala na kayo, darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad. Iiwan ninyo gayon may, sabi rito, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan nyo ako. Ayan o, kita nyo? Sino daw iiwan? Si Jesus. Iiwan nyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay mayroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So makikita po natin dito yung senaryo na to. Itong pong senaryo na to, hindi pa po pinapako si Jesus Christ sa krus. Pero ito po ay very soon. Kasi 16 eh. John chapter 16 po yan. So, pinapakita niya lang sa mga alagad niya na, alam niyo po ba na, parang sinasabi niya rito, alam niyo, kapag ako ay, ako ay dinakip na, ayan, sinasabi niya, magkakaiwaiwalay kayo, magkakawatak-watak kayo. Pag ako ay papako na sa krus, ganyan ang mangyayari. Sabi niya, gayon may hindi ako nag-iisa. Kaya dito mapapansin niyo po sa Bible, nung namatay si Jesus Christ, hindi pa pala namatay, nakapako sa krus. Katulad ng napag-usapan natin nung nakaraan, sino yung apostol na naiwan sa kanyang harapan sa cross? 12 pa ba yun? Ilan? Isa na lang. Yung 12 nagkawatak-watak na. Ayun o, magkakawatak-watak kayo at iiwan nyo ako. Iiwan nyo ako. So, may nang iiwan talaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mangiiwan ka ba? Mukhang mangiiwan ka. Okay. Iiwan nyo ako, sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya. Nagkatotoo ba? Yes. Nagkatotoo. Kaya ang makikita natin doon sa cross, pag binasa natin ang Bible, ang nandoon na lang ay si John the Beloved.